Sakto na kaya tong pinamili ko? Hindi kaya ako nagkulang sa mga binilin sa akin ni Romy? Kakapagod mamili. Ang daming tao. Kakainis. Sorry po, Lola. Ayos lang. Buntis ka? Oho, bakit po? Mag-iingat ka. Sige ho. Romy? Romy? Sigurado ka pare, paldo tayo ron ah. Oo naman pare. Di naman kita yain mag-deliver sa ganong kalayo na lugar kung hindi tayo papaldo. Oh, teka. Si Kumare oh. Nako, kanina pa kita tinatawag. Di mo ba ako narinig? Hindi. Ano ba yung pinamili mo? O di yung mga binilin mo sa akin? Ganun ba? Siya nga pala, Romy. Tutuloy ka ba? Ano ka ba naman? Napag-usapan na natin to, di ba? Tsaka ano bang inaalala mo? Kinakabahan kasi ako eh. Ayan si paring Antong. Nakompormiso ko na. Nakakahiya namang i-cancel. Tsaka isa pa, yung pagdideliveran ko sa Mindanao, kliyente yun ang kliyente ko rin. Nakakahiya namang tumanggi. Tsaka isa pa, paldo tayo dyan. Baka nakakalimutan mo. Isang L3, yung dideliver ko na bigas doon. Kasi, Romy, kinakabahan ako eh. Baka kasi anong mangyari sa inyo. Ano ka ba naman? Hindi porket Mindanao dapat mo ang katakutan. Kahit saan ka pumunta, may mga masasamang tao. Kahit dito sa atin, meron din dito. Tsaka isa pa, yung lugar na pagdideliveran ko sa Davao, di naman masyadong risky. Oo, probinsya, medyo malayong kabihasnan pero okay lang yun. Wala tayong magagawa. Kailangan nating sumubok para sa negosyo. Magandang araw sa inyong lahat mga ginigiliw kong tagapakinig. Bago tayo magsimula, ako po ay humihingi sa inyo ng comment. Lahat ng magko-comment dito sa bidyong ito, bibigyan ko ng shoutout sa susunod na upload natin. Ang kwentong ito ay padala po sa atin ni Romy, isang negosyanteng tubong Maynila. Taon ng 1981. Nang maranasan niyang mag-deliver sa gawin ng Davao. At ang kwentong yon sa kanyang buhay, kailanman hinding-hindi niya makakalimutan. Oh, tara na paring Antong. Pare, si Kumare nakasilip oh. Mahal, alis na kami. Wag na kaya kayo tumuloy. Mare, hindi pa pwedeng hindi tumuloy. O sige na mahal. Babalik din kami agad. At natuloy na nga silang bumiyahe nung oras na yun. Habang nasa biyahe, madalas pumapasok sa kwentuhan kung paano sila naging binata noong araw. Katulad na lang ni Antong na magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng anak. Bagamat, ilang beses na siyang nag-uwi ng babae sa kanila. Halos lahat ng mga yon iniiwan siya. Samantalang si Romy, naging babaero din ito noong araw. Kaya't marami siyang naging anak. Hinding-hindi makakalimutan ni Romy yung minsan sa buhay niyang napadayo siya sa isang lugar sa gawin ng Mindanao. Doon daw ay naranasan nito na magkaroon ng kasintahang nagpapalit ng itsura. Tawang-tawa si Antong sa kwentong yon ng kumpare niya. Humahantong pa nga sa sinasabing mukhang hindi naman daw totoo yun. Totoo yun pare. Ayaw mo kasing maniwala eh. Palibhasa, hindi kita naisama noong araw nang pumunta ako roon. Kasi, mahal ang pamasahe sa eroplano eh. Pare, yun bang sinasabi mong nagpapalit ng anyo?
Patay na ba? Hindi ko alam. Wala akong balita ron pare. Pare, mula kasi nang ikwento mo yan kanina, parang pakawari ko, nandyan siya eh. Sino? Yung sinasabi mong nagpapalit ng anyo. Pare, masyado ka namang kabado. Matagal na yun. Binata pa tayo noon. Kaya huwag ka mag-alala. Sigurado ako patay na rin yun. Pare, kung nagpapalit ng muka, kung ganoon, yung style na yun, buhay pa yun. Baka nga mas nauna pa sa ating pinanganak yun eh. Pare, matagal ba biyahe? Matagal pare. Di pa nga tayo nakakalabas ng Manila eh. Natulog muna si Antong habang si Romy nagmamaneho. Ginising niya si Antong nang makarating sila sa gawin ng Batangas upang kumain. Pare. Pare, saan na tayo? Batangas pare. Go to Batangas tayo. Sige. Habang kumakain sila, napansin ni Antong yung matanda sa kabilang mesa. Kanina pa, patingin-tingin sa kanila. Pare, tignan mo yung matandang babae na yun. O bakit? Ano meron dun? Kanina papatingin ng tingin eh. Ano naman? Type ka yata pare. Nako pare, kung dalaga yan papatulang ko yan. Pero hindi eh. Nalingat lang sila bahagya at nang muling ibaling ang tingin sa matanda, napalitan ito ng isang napakagandang dalaga. Wow! Pare, yun ba yung babae kaninang matanda? Aba hindi. Iba yan pare. Matanda yung kanina. Ano, nag-transform? Teka pare, tumitingin. Lalapit yata. Tama sila ng hinala. Lumapit nga ang babaeng yun. Tinanong sila kung saan sila pupunta. Saan kayo pupunta? Mindanao. Ganun ba? Teka miss, parang dami mo yatang dala. Ano ba yan? Mga gamit ko. Pauwi rin ako ng Mindanao. Kaya lang nadukutan ako sa bus. Nadukutan ka? Oo. Yung pera ko nawala kaya bumaba ako rito. Plano ko babalik na lang ako ng Maynila. Teka, saan ka ba sa Mindanao? Baka isang lugar lang ang pupuntahan natin doon. Sumabay ka na sa amin. Davao. Oh, pare. Davao pala eh. Ano, sabay na natin? Oo. Sige. Sinabay nga nila yung babae. Dahil sa yon ay L3. Magkakatabi sila ngayon sa upuan. Bumiyahe na sila pagkatapos nun. Huminto sila sa gawina ng Quezon upang magkape. Inaantok kasi ang driver. Hinto muna tayo. Kape muna tayo rito. Madaling araw na eh. Sige pare, kape ka lang. Dito lang kami ni... Ano na nga pangalan mo? Lorena. Ako nga pala si Antong. Romy, ako si Romy. Sige na, magkape ka na. Bumaba rin noon si Antong upang umihi sa daan. Laking gulat nito dahil nasa lubong niya si Lorena. Teka, di ba naiwan ko ron sa may sasakyan? Iihisa na ako eh. Doon ang CR ng babae. Ito, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Medyo madilim naman eh. Puko na lang dyan sa gilid. Ay nako, bastos. Nako, sobra ka naman. Pagkatapos nun, nauna si Antong pumasok sa L3 at inaantay niya si Romy at yung babae. Sa tagal ng pag-aantay niya medyo nakaidlip siya dahil nga madaling araw na nun. Laking gulat ni Antong nang biglang may kumatok sa gilid ng bintana ng sasakyan. Pagmulat niya, akala niya si Lorena, pero nakakagimbalang kanyang nakita. Isang matandang babaeng may mapulang mata, nakalabas ang ngipin,
May matulis na pangil tapos ang dila nun. Nakalabas at nakadikit sa bintana ng salamin. Humahagod yun papataas papaibaba. Napasigaw na lang noon si Antong hanggang sa nagulat na lang siya dahil sinapok siya ni Romy. Pare, ano bang problema mo? Ha? Panaginip. Nakatulog pala ako. Oo pare. Ba't ka ba sumisigaw? Si Lorena, asan na? Kanina ko pa nga hinahanap eh. Oh, ayun na pala eh. Pinasakay na nila si Lorena. Tapos nagkukwento itong nabastos daw siya sa pinagkapihan. Bakit naman kasi lumayo ka? Di naman tayo taga rito eh. Baka yung nambastos sa'yo. Taga rito. Wala tayong laban doon. Baka pagtulungan tayo ng mga yun. Uy, Antong, pare. Ha? Sige pare, tutulog lang ako sa biyahe. Sa kahabaan ng Quezon, habang binabaybay nila ang probinsya na yun, napansin ng magkumpare na yung sakay nilang babae palinga-linga yung ulo. Inisip nila na mukhang merong gagawin ng babaeng yun. Inisip nila na mag-aya ito sa gilid-gilid upang makaraos. Wag ako Lorena, wag ako. Tumanda na ako ng ganito, wala pa akong baby. Pero, pag inaya mo ko, hindi kita tatanggihan Lorena. Uy, anong sinasabi mo dyan? Ha? Wala man ako sinasabi rito eh. Nako Lorena, wag din ako, pamilyado na ako eh. Pero pwede na rin. Teka, ihinto mo dyan oh. Oh, saan? Hininto ni Romy ang sasakyan sa tapat mismo ng isang lumang kubo kung saan merong bypass. Oh, teka. Anong gagawin natin dito? Naihi kasi ako eh. Lumabas si Lorena. Nagpunta sa gilid ng kubo tapos naglingid. Pare, tagal naman nun. Parang palagay ko senyalis na to pare. Baka nag-aaya. Puntahan ko na kaya. Pare wag. Wag mo siyang pagsamantalahan. Maawa ka sa kanya pare. Pare, sasabog na to. Kanina pa to pare. Pare naman eh. Sige na, bababain ko lang pare. Kanina pa 10 minuto na. Hindi na ihi ginagawa noon. Sigurado, inaantay lang tayo doon pare. Tuwagin mo na sige. Sinundan nga ni Antong ang babae. Kaya lang, naikutan niya ang buong kubo, hindi niya nakita si Lorena. O pare, asa na? Wala rito pare. Nako, halika na. Iwanan na natin yun. Ayaw sanang umalis ng dalawa. Kasi nga, nag-aalala sila sa babae. Makalipas pa ang 30 minuto, hindi talaga bumalik si Lorena. Kaya't nagpatuloy na sila sa biyahe. Yung mga gamit ng babaeng yon iniwan din nila doon. Pare, saan kaya nagpunta yun no? Bala siya. Sinabay na nga natin eh. Kung may plano siyang umalis, dapat nagpaalam siya ng maayos. Pare, di kaya may nangyari doon? Wala naman siguro. Wala namang sigaw eh. Kaya tama lang din na yung mga bag niya iniwan natin doon. Nang papasok na sila sa gawin ng Bicol, nag-stop over muli sila dahil papasikat na noon ng araw. Plano nilang kumain sa gilid ng kainan sa may arko. Pare. Gutom na to, pare. O pare, kain mo tayo ron. Tara. Laking gulat ng dalawa. Habang kumakain sila sa gilid, bumukas ang pintuan ng L3 at bumaba mula roon ang babaeng iniwan nila sa gawin ng Quezon. Teka pare, si Lorena yun ah. Oh? Hoy, bakit di niyo ako inayang kumain? Ha? Daya nyo. Kayo lang ba anak ng Diyos? Kayo lang ba pwedeng kumain? Pare. Totoo ba to? Ewan ko, teka. Iniwan ka namin sa Quezon ah.
Anong iniwan? Hindi Huy, nakatulog ako dun no. Saan? Dun sa may L3. Yung mga gamit ko nasan? Naku. Pare, ano bang nangyayari? Di ko alam. Hala, yung mga gamit ko. Importante ba mga yun? Oo, may pasalubong ako dun kay nanay at tatay Ang alam kasi namin, bumaba ka sa kubo. Tapos, hindi ka na bumalik. Malay ba naming nandun ka pala sa loob? Paano na yung mga gamit ko? Sige, total, 1 oras at kalahati lang naman Balikan na lang natin. Pare, baka naman matrasado tayo sa oras niyan. Hindi pare, mahaba pa oras natin Binalikan nila ang gamit. Swerte at naroroon pang mga yun. Nagpatuloy sila sa biyahe. Habang binabaybay nila ang loob ng kabikulan, napahinto na naman sila sa isang stopover kung saan may mga naglalakihang truck na siguro'y naglalaman din ng kung ano-anong tinatawag na kalakal. Ang dalas naman nating huminto. Easy ka lang, Lorena. Siyempre, pahinga yung sasakyan, pahinga yung driver. Tapos siyempre kailangan kong kumain. Pare, tignan mo yun. Alin? You know? Ganda no? Yung tindera. Oo nga no. Sige, tara kain tayo. Habang kumakain yung dalawa, si Lorena nakatingin lang sa kanila. Tapos, ang mga mata nito'y babaling sa katabi nilang lamesa. Nang silipin nila yung katabing mesa, isang matandang lalaki. Tapos bata ang naroroon at kumakain din. Lolo, anong oras kaya darating yung bus na papalit dun sa sinakyan natin? Nasira kasi yung bus natin Baka mamaya lang po. Teka. Mga iho. Ho? Bakit ho? Yung kasama nyo bakit di nyo ayain kumain? Ayaw daw po ganun ba? Sa bagay, takot nga pala sa mga katulad ko yung mga ganyan. Ho? Anong ibig niyong sabihin? Mag-iingat na lang kayo dahil may kasama kayong kakaiba sa biyahe. Kakaiba? Oo, kanina pa namin nararamdaman ni Lolo. Yung babae na yun. Mag-iingat kayo. Baka mamaya gawin kayong pagkain yan. Ano lo? Kaya nga. Teka ho. Ano bang inaantay nyo? Bus. Nasira kasi yung sinasakyan naming bus. Ang sabi ng konduktor at driver, meron daw hahalili. At doon kami sasakay. Ang problema, 3 oras na kami rito. Inabot na kami ng liwanag. Wala pa rin yung papalit na bus. Ganun ho ba? Siya nga pala. Kayong dalawa saan kayo pupunta? Davao ho. Davao? Nandito pa lang kayo sa Bicol. Davao ang pupuntahan nyo. Oho, bakit ho ba? Tapos kasama nyo pa yung babaeng yon. Sabi, dun din daw siya pupunti. Ganun ba? Kailangan nyo mag-ingat. Binibigyan ko kayo ng babala. Tatang! Kami nga'y tigil-tigilan mo. Di kami naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Mga taga Maynila kami. Sa Maynila walang aswang, walang mangkukulam, walang kahit na anong alagad ng dilim. Kaya wag mo kaming matakot-takot. Pag ako napikon sa'yo, papaluin kita ng hawak kong kutsare. Masyado kang matapang, Utoy. Pagpunta mo ng probinsya, wag mong ikinakalat yung ganyang ugali mo. Baka makakita ka ng katapat. Katapat? Sino? Ikaw? Ano? O pare, upo ka lang. Easy ka lang pare. Huwag mong pagbigyan ng matanda. Matanda na yan. Intindihin mo na lang. Kakinis kasi. Pati ba naman yung kasama nating babae na kanina ko pa gustong lantakan? Sinisiraan. Di naman kami naninira kuya. Nag-aalala pa nga kami sa inyo Di ba lo? Hayaan mo na siya po. Sa palagay ko, may kalalagyan to at ikaw ang uunahin ng babaeng yon. Ewan ko sa'yo. Pare, mauna na nga ako dun. Sige pare, sinira ng 2 tao na to yung pagkain ko. Sarap sana ng umagahan ko Kainis!
Nauna na roon si paring Antong habang si Romy patuloy pa rin sa pagkain. Nang pumunta siya sa L3, natutulog na noon ang kumpare niyang si Antong habang si Lorena para bang hindi mapalagay. Hindi pa ba tayo alis? Oo, alis na tayo. Ilang oras pa ang nakalipas, nakarating na sila sa Matnog Port. Pagdating doon, problema ngayon ang pamasahe ng babae, kaya't sinagot na rin ito ni Romy. Yan ang sinasabi ko sa'yo, pare. Masyado ka kasing matakaw sa Ayan, di pati pamasahe niyan. Sagot natin. Iyan mo na pare, basta huwag kang maingay sa asawa ko. May problema ba? Wala. Sige, kubahala sa'yo. Nakasakay na nga sila noon ng Roro. Tapos ang babaeng yun kung saan-saan naggagala. Habang si Romy at si Antong nandun lang sa loob, nagpapahinga dahil nga mahaba pa ang biyahe. Nang makatungtong na sa gawin ng Samar, ang sinasakyan nilang Roro, mabilis din silang bumaba. Biyahe na naman sila. Habang nasa biyahe, napansin nilang merong aksidente. Teka, aksidente yun ah. Kaya nga, tulungan natin. wag na. Hayaan nyo sila. Mahirap dito. Anong ibig mong sabihin? Basta, mahirap sa gawin na to. Merong NPA area dyan Ano? Nako, wag na pare. Baka ma-NPA tayo dyan. Tsaka isa pa baka, kunwaring aksidente lang yan. Baka hold upin lang tayo. O nga no, kung sabagay. Naaawa man yung dalawa pero hindi na sila bumaba. Kita nilang 4 na tao ang nakahandusay pero pinabayaan na lang nila na ganoon. Habang nasa biyahe, nakaramdam ng pag-ihi ang babae. Nag-aantay silang makadaan sa isang gas station pero wala silang makita. Hanggang sa nagbiro noon si Antong, sinabing diyan na lang siya sa gilid maglabas ng wiwi. Sige, hinto mo. Hininto naman ni Romy ang sasakyan. Tapos sa gilid ng puno doon lang naupo ang babae at kitang-kita ni Romy at Antong ang maputi at makinis nitong balat. Ikaw talaga pare. Siyempre pare, pumayag naman Kines. Halatang dalagang-dalaga pare. Kaya nga Tegang tagal naman nun. Kanina pa nakaupo dun yun Puntahan mo na nga pare. Sige pare. Paglabas noon ni Antong, eksaktong kumidlat at bumagsak ang ulan. Kumuha siya ng payong sa L3 at akmang pupuntahan na yung babae nang bigla itong nawala. Asan na yun? Ewan ko, di ko alam. Naku naman, tignan mo nga dyan sa likod. Tinignan ni Antong ang likod, pero wala pa rin ito roon hanggang sa muli siyang bumalik sa loob ng sasakyan. Pare, saan na naman nagpunta yung babaeng yun? Wanan na kaya natin, masyadong matalinhaga Pare, pansin ko lang. Araw na araw, pero napakadilim ng kalangitan. Halos nababalutan yung buong langit. Kinakailangan nating gumamit ng headlight dahil napakalakas ng ulan. Syempre pare, para di tayo maaksidente. Pare, sa totoo lang, naalala ko yung sinabi ni Mrs. Kinakabahan daw siya. Parang yung kaba niya sa akin napunti. Pare, isa kape. Tara na. Hindi pare, wag na kaya tayong tumuloy. Pare, ano ka ba? Halika na. Tumuloy na tayo. Umalis na tayo rito sa lugar na to. Madilim dito pare. Natatakot din ako. Okay. Paaandarin na sana ni Romy ang L3 nang biglang nakita nilang si Lorena nakatayo sa harapan. 2 di pa lang ang layo nun. Teka, si Lorena yun Binusinahan ito ni Romy para pumasok pero umiiling-iling ito. Tapos may itinuturo siya sa magkabilang gilid ng sasakyan.
Teka, may tinuturo. Pare, Bakit? sa side mirror pare. Ha? Nakisilip din noon si Antong at kitang-kita niya sa gilid merong lalaking nakasilip. Pare, tara! Biglang namatay yung makina. Kahit na anong paandar ni Romy ayaw gumana. Hanggang sa sinubukan nilang palayasin ang mga lalaki. Pero hindi sila makapagbukas ng pinto. Ayaw nilang bumaba kasi hindi basta tao ang mga yun. Isipin niyo ba naman, mga lalaking may itim na may mapupulang mata. Nang tignan nila kung nasan na si Lorena, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Pare, yari tayo. Anong gagawin natin pare? Hindi ko alam. Mamamatay tayo sa init dito pare. Kaya nga. Biglang kumalabog ang L3 at pilit binubuksan ng likod na parabang plano ng mga ito na kawin ang panindang bigas. Pare, palagay ko niloloko lang tayo ng mga to eh. Bababain ko mga yan. Hindi pwedeng kunin yung bigas. O pare, magnanakaw tong mga ito. Sabay na bumaba yung dalawa hawak ang tubo. Inabutan nila ang mga lalaking yun na pilit sinisira ang pintuan ng L3 kaya't inasbaran sila ni Romy at ni Antong. Agad na bumulagta ang dalawa. Yung isa rito nakita nilang dumanak pa ang dugo sa lupa. Tapos yung iba nagtatakbo pa. Halika na pare. Baka sakaling umandar na to. Wala na yung mga yun. Kahit na anong paandar ni Romy talagang ayaw nang mag-start ng sasakyan hanggang sa nakaamoy sila ng gasolina. Pare, may gasolina. Teka pare, sisilipin ko lang. Mag-iingat ka pare, baka bumalik sila. Nang silipin ni Antong ang ilalim, marami na palang tumagas na gasolina. May hose na naputol sa gawiroon. Naku pare, wala pala tayong gasolina. Paano nangyari yun? Di ba naggas tayo sa Bicol? Kaya nga, putol yung hose eh. Nako, patay tayo dyan. Teka, si Lorena. Ewan ko, hindi ko alam. Na-stack up sila sa lugar na yon at nag-aantay sila ng daraan upang humingi ng tulong. Laking pagtataka nila, mahigit 1 oras na sila doon pero walang dumarating. Walang papunta at walang pabalik. Si Lorena wala na silang pakialam nung oras na yon kasi nga hindi na rin ito nagpapakita. Lecheng matanda na yon. Sinong matanda? Yung nakita natin doon sa kainan. Parang palagay ko siya ang malas. Ayun, hanggang ngayon pare, hindi tayo makalis dito. Pare, malayo na tayo. Ba't iniisip mo pa yun? Palagay ko siya nagdala ng malas dito pare. Wala man lang dumadaan. Lakas-lakas ng ulan. Paano na tayo niyan? Hindi naman tayo pwedeng matulog dito. Walang aircon. Mamamatay tayo rito. Malas, dapat di na ako sumama sa'yo pare. Pare, wag na tayo magsisihan. Okay? Laking pagtataka nila dahil 3 oras lang ang lumipas. Para bang gabing-gabi na talaga. Halos wala talagang dumadaan. Madilim ang kalangitan tapos napakalakas ng ulan. Nang dahil doon, napilitan silang dalawa lumipat sa likod. Ibinababahagya ang bintana at doon gustong magpalipas ng gabi. Pare, wala akong tiwala rito pare. Ako rin pare, hindi ako makakatulog dito. Pare yung tubo mo hawakan mo. Pare. Kahit na anong pigil nila sa antok nila, halos bumibigay ang kanilang mga mata. Napadilat lang sila nang kumatok si Lorena sa pintuan ng L3. Teka, buksan niyo to! Si Lorena! Binuksan naman nila ang pintuan. Basang-basa si Lorena. Tapos meron itong sugat sa braso. Ano nangyari sa'yo? May humahabol sa akin dun eh. Saka ba nang galing? Oy Lorena, sabi mo nga sa amin, ikaw ang malas no? Ano bang sinasabi mo? Buti nga tinuro ko sa inyo yung mga lalaki. Kung hindi, baka napano kayo. Napano? Mga magnanakaw yun eh.
Binubuksan ba naman tong likod? Siguro, planong nakawin yung mga bigas dito. Di ba pare? Oo pare, wala man lang dumadaan dito. Ano ba namang klaseng lugar to? First time ko kasing mag-by land. Dati nag-aeroplano ako pa uwi ng Davao. Antong pare. Pare. Mamaya pag medyo tumila na yung ulan, pakiasikaso nga yung ilalim. Sige pare. Sa kabutihang palad, mabilis namang naisaayos ni Antong ang nasira na hose. Nagpatuloy na sila sa biyahe. Sa kagustuhang makaalis sa lugar na yun, kahit na madilim, kahit na napakalakas ng ulan, patuloy sila sa pagbaybay. Ang nakapagtataka ni maski isa wala silang nasasalubong. Wala man lang umo-overtake sa kanila. Kaya nga't sabi noon ni Romy, mukhang naengkanto sila. Sinasabayan pa ni Antong na may kasama raw silang babaeng malas. May malas kasi tayong kasama pare. Sobra ka naman, Antong. Bakit? Ikaw naman talaga nagdala ng malas sa amin eh. Pare, kung ako sa'yo, kapag nakakita tayo ng mga kabahayan, pwede ba? Pakibaba na tong babaeng to. Mahirap na. Baka madagdagan pa tong malas eh. Pare, wag mong sinasabi yan. Ang importante makalayo tayo rito sa lugar na ito. Hindi pa man sila nakakalayo. Bigla na lang naplat ang L300. Dahilan kung bakit ihininto na naman sa gilid. Ano ba naman to? Sabi ko naman kasi sa'yo pare. May malas. Oy Lorena. Nasaan yon? Nawala na naman pare. Yon ang sinasabi kong malas. Sige na. Ayusin na natin to. Habang pinapalitan nila ang gulong, huminto ang malakas na ulan. Nakita tuloy nila yung mga kabahayan sa bandang ibaba. Teka, Romy, bahay ba yung mga yun? O yata. Aba. O bakit? Pare, napapagod at nagugutom na ako. O tapos, anong plano mo? Baka naman pwedeng dumilihensya tayo ng pagkain dyan. Alam ko namang meron kang pambayad eh. Paano kung walang karinderya dyan? Pare, kahit walang karinderya, pag pinakitaan mo ng pera mga yan, aasikasuhin tayo niyan pare. Kahit na isang isang native na manok lang. Sige. Pero yung sasakyan, papasok ko doon. Siyempre, baka mawala rito yan. Yung Lorena na yon, bahala siya sa buhay niya. Nang maikabit na yung gulong, binaba na nga roon ni Romy yung sasakyan. Tiyempo, meron namang daan. Pagdating doon, agad silang kumatok sa pinakaunang bahay. Tapo, magandang gabi po. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanila ang isang matandang lalaking kuba. Tinanong sila kung anong kailangan. Anong kailangan ninyo? Biyahero po kami. Naabot na ho kami ng malas sa daan. Nagugutom na po kami. Pwede ho bang magbayad na lang kami at magpapaluto po kami kung po pwede? Ay, oo naman. Sandali lang. Nita! Nita? Sino si Nita? Lumabas mula sa kabilang kubo ang isang napakaganda, maputi na babae. Huhuy! Hi Nita. Antong nga pala, for short. Atong. Uy, kakain tayo rito. Hindi makipagkikilala. Basta. Lolo, bakit ho? Nita, asikasuhin mo ang mga bisita. Pakisabihin mo na rin si Kapitan na meron tayong bisita. Aba, Isa. Parang napaka-importante natin dito pare Manong, hindi naman ho yata kailangan ipaalam pa sa Kapitan. Nako, kinakailangan ipaalam. Kasi hindi mo lang naitatanong. Mahigpit ang aming baryo pagdating sa pagpapapasok ng mga bisita. 10 minutong nakalipas. Inaantay nila yung sinasabing Kapitan del Barrio
dahil ayon sa matandang yon gusto silang makilala. Kasalukuyan din noong nagluluto si Nita at katulad ng request ni Antong at Romy, tinolang manok na native ang niluto ng gabing yun. Oh, nariyan na yata si Kapitan. Ayusin niyo pagsagot niyo ha. Ipakita niyong wala kayong masamang plano sa pagdayo dito sa aming baryo ha. Oho, Tatang! Tulungan ko kaya si Nita ron. Magandang gabi ho. Kapitan, sila yung sinasabi kong bisikita natin sa baryo. Magandang gabi ho. Romy po, siya po si Antong. Kami po yung mga biyahero. Galing po kami ng Maynila, pupunta ho kami ng Davao. Saka malas-malasan, naplatan, naulanan, natanggalan ng hose, tumagos ang gasolina. Dito na ho kami inabot ng gabi. Kapitan, pwede ho bang dito muna kami kahit na hanggang bukas ng maga lang? Nagtinginan yung matanda tapos ang kapitan. Sabay ngiti ng kapitan at sinabing, kahit 1 taon pa kayo rito, wala namang problema doon. Ang sa amin lang, kailangan nyong makisama. Oo naman. Kung ganoon, nagkakaintindihan tayo. Nita, ano ba yung niluluto mo't napakabango? Kapitan, request po nila tinolang manok. Ganun ba? Sarapan mo't dito na rin ako kakain. Sige po, Kapitan. Halos 30 minuto lang niluto ang tinola. Hinanda na ito sa isang mahabang mesa. Nagtataka si Romy at si Anton. Bakit mahabang mesa at maraming plato? Samantalang, iilan-ilan lang silang kakain sa mesa na yun. Nakakatuwa naman po ang haba ng mesa. Tsaka, teka lang, ang daming plato. Anita, bakit ang daming plato? Tayo-tayo lang naman kakain tsaka si Kapitan. 5 lang tayo. Pero yung nakahanda, para bang pang-20 tao. Ganito kasi yan. Maniwala ka o sa hindi, Romy. Kami natutuwa kapag may dumarating na bisita. Lalo na't kung ang bisita ay marunong rumespeto. Anong kinalaman nun ng maraming handang plato? Kasi hindi lang tayo ang kakain ngayon. Darating din ng ilang mga konseho. Ganun ho ba? Makakasabay ho natin? Oo, darating sila at kikilalanin nyo rin. At syempre dahil naririto na kayo, gusto na rin naman naming sulitin na makasama kayo. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig sabihin ng matanda, sulitin. Gusto namin kayong makaharap sa isang duelo. Duelo, Kapitan? Anong ibig niyong sabihin? Duelo? Magduduelo tayo ng inom. Walang tatanggi. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo! Diyan kami magaling, Kapitan! Kumain na sila nung oras na yon. Hanggang sa bumukas muli ang pintuan. Niluwa ng pintuan ng 4 na lalaki. May mga dalang pulutan ng mga yun. Nilapag nila yon sa mesa. Tapos binuksan ng Tupperware. Gulat na gulat si Romy at Antong. Dahil ang pulutang dala ng mga yon may mga dugo-dugo pa. Bagamat nailaga, bagamat merong sangkap pero nakapagtataka. May halong dugo. Dugong parang buhay na buhay pa. Pare, may dugo. Baka naman ganyan talaga sila. Nako, pasensya na kayo ha. Makisama na lang kayo ng mabuti. Sige ho. Pinakisamahan nilang mga yun. Masaya silang kainuman. Puro tawanan. Puro kalokohan. Hanggang sa nabanggit noon ni Romy sa wikang pabiro na baka may kakaiba sa baryo na yun. Wala ho bang kakaiba rito? Natahimik ang lahat at nakatingin kay Romy at Antong ang mga kainuman. Wala namang kakaiba rito.
ang baryo namin ay nananahimik. Puwera lang kung manggugulo yung mga bisita, magkakaroon talaga ng kakaiba. Huwag ka mag-alala, paring Romy. Ang baryo namin ay safe. Merong nagtangkang sumakop at manggulo, pero lahat sila hindi nagtagumpay. Totoo yun. Alam mo kasi, Romy, Antong, ang aming baryo ay sagana sa yaman. Sagana sa yaman? Katulad ng ginto? Aba, paldo nga tayo rito, paring Romy. Totoo, ginto? Totoo yun. Ang aming baryo ay sagana. Sa ibaba ng aming baryo may umaagos na tubig mula sa ilog. Ang ilog na yon ay talaga namang punong-puno at siksik at ligalig ng mga isda. At bukod pa ron, may mga nakukuhang mina na pwedeng ikayaman ng kahit na sino. Sa tawid naman ng ilog, merong ikta-iktaryang gulayan at palay na siyang pinaghihirapan at pinagtatrabahuan ng mga tao rito upang merong makain. Nakapagtataka naman ho, Kapitan. Sagana pala sa ginto rito, bakit di nyo kunin? Ibenta, para lahat ng pamilya rito mabahagian ng maayos na buhay. Maayos ang buhay ng mga tao rito. Ang hirap kasi sa inyong mga taga-Maynila, kapag nakita niyong kubo lang ang bahay, ang iisipin ninyo may hirap lang ang tao. Sandali lang. Pumasok ang matanda sa kwarto. Paglabas nito, may dala siyang plastik. Sa loob ng plastik may damit. Binuklat yon sa harapan nila at nakakita sila ng mga nagkikinangan na mga durug-durug na ginto. Yung iba may kasing liit ng baryang benching ko. Nang laki mata ng dalawa at tila ba nagka-interes si Romy at si Antong. Yan ang example ng kayamanan ng aming baryo. May kwento ko lang sa inyong dalawa. 2 dekada na nakakalipas nang madiskubre ng isang taga-Maynilang gahaman, sakim at mayaman ang aming baryo. Inuto niya kami. Binigyan kami ng lahat ng kailangan namin dito. Ang kapalit noon, ang yamang ginto sa aming baryo. Pero hindi kami nagpatinag nang malaman namin na inuutulang kami at meron siyang personal na interest dito. Gumawa na kami ng paraan para mapalaya siya. Ano hong ginawa nyo, Kapitan? Kapitan, ano hong ginawa nyo? Baka hindi kayo maniwala. Ako nang magsasabi. Hindi siya basta lumayas dahil alam niyang marami siyang pakikinabangan dito. Kaya kami nang gumawa ng paraan. Hindi man siya lumayas, binura na lang namin siya sa mundo. Iginawad namin sa kanya ang pinakamasakit na kamatayan. Oh? Hindi ba, Kapitan? Oo, totoo yun. Ganon kami, lalo't kapag nakikita naming bastos, walang galang, walang respeto, mapagmataas ang bisita namin. Nako, hindi naman ho kami ganoon. Di ba, paring Antong? May ba tayo? Kanina ko pa gustong itanong. Yung kasama niyong matandang babae, bakit ayaw bumaba ng sasakyan? Matandang babae? May kasama ba tayong matandang babae? Wala ho. Meron. Patingin-tingin lang. Hay no? Ha? Asan? Si Lorena ho yun. Taga Davao ho yan. Kaya ho nasabay sa amin, nawalan daw ng wallet. Ganon ba? Sandali at pupuntahan ko. Pumunta ang matanda sa L3. Pero bumukas ang pintuan ng L3 at mabilis na nagtatakbo si Lorena. Ano bang problema ng kasama nyo na yun? Naku, ang totoo niyan, parang ilap ho yan sa tao eh. Nagtataka nga ho kami dyan. Madalas nawawala kapag humihinto kami. Sabi ko nga ho rito kay paring Romy,
Parang may dalang malas ang babaeng yun. Naplatan, naputulan ng hose ng gasolina, naulanan, lalagnatin pa yata kami. Tapos, kasama pa rin namin yung babaeng yan. Kung ako sa inyong dalawa, palayasin niyo na ang babaeng yun dahil sagaba lang siya sa amin at sa inyo. Sa inyo? Anong ibig niyong sabihin? Wala. Sige, mag-inuman na lang tayo. Patuloy ang kasiyahan sa gabing iyon hanggang sa nalasing si Romy at si Antong. Kaya na hong bahala sa dalawang yan. Sige, Kapitan. Patutulugin ko na lang sila rito. Hiniga sila sa loob ng kwarto. Naalimpungatan sila bandang 2:00 ng madaling araw dahil sa boses ni Lorena. Hoy, gumising na kayong dalawa. Sino ba yan? Hoy, Antong, gisingin mo na si Romy. Madali kayo. Lorena! Naknang, saan ka ba nang galing ha? Ano ba pare? Sino bang kausap mo? Si Lorena. Oh? Mabilis bumangon si Romy. Hinawakan siya ni Lorena at pilit na nilalabas yung ulo sa bintana. Tapos sa banda roon, may itinuturo si Lorena. Tignan mo yun. Ha? Daming tao ron ah. Anong ginagawa nila? Umalis na kayo. Tara na. Ano bang ginagawa ng mga yon? Tsaka, ba't takot na takot ka ha? Aswang ang mga tao rito. Aswang? Ano bang sinasabi mo ha? Baka ikaw ang aswang. Bigla ka na lang mawawala. Ano ba hingi na yon? Yun oh. Teka, hindi yata normal ang ginagawa ng mga tao ron. Kaya nga, umalis na tayo rito, dalian nyo. Hanggat hindi pa sila nakakahalata. Mauna na ako sa may sasakyan. Hindi naniniwala yung dalawa. Kaya nga't paglabas nila ng kubo, nagpunta sila sa maraming tao. Pagdating doon, nakita nilang nagluluto ng baboy. O tama, baboy, dahil ulo ng baboy ang nakapaibabaw sa isang napakalaking talyase. Sa kabila naman tadad na katawan ng baboy tapos mga pata. Meron din laman loob. Sa ibang talyase nang makita yon ni Antong, napahiyaw siya nang makita niya yung ulo ng kambing na merong sungay. Oh, ayos ka lang ba? Tatang, may sungay eh. Kambing yan! Hindi ka ba kumakain ng kambing? Kumakain. Pero nagulat naman ako. Bakit may sungay? Tsaka, parang naghahanda kayo ah. Ano ba meron? Anong meron? Aba, syempre. Gusto namin, bago kayo umalis pagsikat ng araw, sabay-sabay tayong kakain ng lahat ng mga tao rito sa baryo. Ganun ba? O teka, bakit kayo bumangon? Kasi si Lorena eh. Sino? Si Romy. Nahihiraw. Sinamahan ko lang. Takot sa multo to eh. Sige na. Bumalik na kayo sa pagkakatulog. At gigisingin ko kayo pagkakain na tayo ng umagahan. Sige ho. Pagbalik ng dalawa, nakasalubong sila ng kakaiba. Nakahubad na tao. Kita talaga ang buong katawan. Ang mukha noon, tadtad ng balahibo. Mapula ang mga mata. Ang pinakakakaiba, may sumusunod sa kanya na mga ibong kulay itim na parabang nauutusan ng taong yun. Pare, ano yan? Tao ba yan pare? Hindi ko alam. Lumingon sa kanila yon. Tapos nagdare-diretso sa paglalakad at nagtungo ito sa mga taong nagluluto. Pare, parang may katotohanan nga yung sinasabi ni Lorena. Sabi ko naman sa inyo eh. Tara na. Umalis na tayo rito. Sige. Mabilis silang sumakay sa may sasakyan. Ang problema, muntik pa silang mabalaho. Dahil lumambot ang lupa ng umulan,
Sa pinagpaparadahan pala nila purong putik. Mabuti na lang dahil hindi naramdaman yon ng mga tao doon. At nang makaalis sila sa baryo, katakot-takot na kwento ang binahagi sa kanila ni Lorena. Ano? Paano naman naging tao yung niluluto doon, Lorena? Kambing ngay nakita ko ron tsaka baboy. Kaya nga, Lorena. Alam mo, di pa naman sana kami alis Nagugutom pa naman ako. Gusto ko pa naman kumain. Kung kumain kayo, siguradong magiging aswang kayo. Ano? Oo. Alam mo, 3 tao yun. Nakita ko. Binaba ng mga yun. Yun yung mga taong naaksidenteng nadaanan natin. Ayun na naman tayo sa kwentong yun Talagang ayaw niyong maniwala. Yun nasa lubong yung lalaki, yun. Parang feeling ko naka-costume lang para takutin kami. Kaya nga. Ay nako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo para maniwala kayo. Dahil sa madilim pa ang biyahe nila noon, nakatulog muli si Antong habang si Lorena at Romy nagkukwentuhan sa biyahe. Naalimpungatan si Antong at napatingin ito sa side mirror. Kitang-kita niya na merong daw 2 malaking aso ang sumusunod sa kanila. Naglalaway ang mga aso na yon at napakabilis ng pagtakbo. Sa bandang itaas, napansin din noon ni Lorena na may sumusunod na 4 na ibon. Nang dahil doon, binilisan ni Romy ang biyahe. Nang makarating sila sa gawing kabahayan, nawala yung mga aso pero yung mga ibon sumusunod pa rin hanggang sa nagpasya siyang ihinto sa tabi ng gasolinahang nakasarado. Pare, bakit mo hininto? Pare, hindi ko naman nakikita yung sinasabi niyo Tsaka, magkakarga tayo. Sarado pa pare. Antay na lang natin. Lorena, diyan ba sa gawi dyan? Baka may bukas ng gasolinahan, kabisado mo ba? Aba hindi Ngayon nga lang ako nag-land travel. Lagi ako sa eroplano. Ganun ba? Sige, tara. At pagsikat ng araw, wala nang naging problema hanggang sa huminto na lang sila sa kainan. Nagtataka sila dahil yung maglolo naroroon na naman at katulad ng sinabi nila nung una, mag-iingat daw sila sa babaeng kasama nila. Ano ba problema mo, Tatang? Nung huminto kami ron, nandito kayo. Ngayon nandito rin kayo. Lolo, mahina pala ulo na ito Di ba nga nagbabiyahe tayo? Siya nga naman. Buti buhay pa kayong dalawa. Buti hindi kayo pinahamak ng kasama niyong matandang babae. Ano pang sinasabi niyo? Parang ang gulo-gulo Kaya nga pare, para bang wala ng katotohanan ng lahat ng to. Naguguluhan na talaga yung dalawa. Hindi nila alam kung anong nangyayari at kung sino ba talaga ang delikadong dala ng mga ito. Hindi sila nasiyahan sa pagkain. Ayon kay Romy at kay Antong, napakatabang daw at walang lasa. O Lorena, bakit di ka kumain? Ayoko, busog pa ako. Sabihin mo, nandun na naman yung maglolo. Kaya nga, buwisit yung maglolo na yon. Tara na, gusto ko na makauwi. Magmula roon, napakatagal pa ng biyahe. Naplatan silang muli sa gawi ng magubat. Agad nilang pinalitan yung gulong. Ito na yung pinaka-last nilang reserba. Kasi yung unang naplatan hindi nila naipabulkanize. Nako paring Romy, di mo pinaalala. Yung pamalit natin di natin napabulkanize. Kaya nga pare, hindi bali pare. 2:00 pa lang naman ng hapon. Makakakita pa tayo dyan. Bandang 3:00 ng hapon, nakakita sila ng vulcanizing. Tiyempong nakabukas pa yun. Kuya, paki-vulcanize nga ho yung mga reserba namin. Mamayang konti, may na sa inyo Kami na muna, single motor lang yun papahog-pahog lang yun Hindi pa naman yung kailangan. Kami, may karga kaming bigas. Kailangan, mai-deliver to on time. Ikaw rin, pag nagutom yung mga tao ron sa dideliveran namin,
Kasalanan mo. Lumingon sa kanya yung may-ari ng lumang motorsiklo. Ngingiti-ngiti ito sa kanya tapos titingin sa likod. Ay Brad, may problema ka ba? Ha? Pare, ano na naman yan? Nungungorsunada ka pa ng tao. Igalang mo yung nauna. Okay? Hindi pare, sobra na ito eh. Baka akala niya nakukyutan ako sa dimple niya eh. Ano Brad, may problema ka ba? Pare, tama na yan. Mahiya ka naman. Hindi kumibo ang taong yon. Bagkos, sumenyas lang ito sa may-ari ng vulcanizan na sila na ang unahin. Sumunod naman yung may-ari ng vulcanizan at pagkatapos nun mabilis ding natapos ang lumang motorsiklo. Nagpatuloy sila sa biyahe. Bandang alas 4 napansin nilang yung single motor na nilalait ni Antong sumusunod sa kanila. Bababa, pare, yung single motor doon sa may vulcanizan, no? Sinusundan tayo. Aba, pare, baka hold upin tayo niyan, pare. Hindi naman siguro, pare. Huwag ka nag-iisip ng ganoon. Eh, Romy, bilisan mo! Bilisan mo! Huh? Teka Lorena, bakit? Delikado yung lalaking yun. Bilisan mo! Oo, sige. Kahit na anong bilis ng L3, halos hindi sila makalayo sa papahog-pahog na motorsiklo hanggang sa niliwan ni Romy sa kabilang daan. Inaasa nilang maililigaw nila ang nakamotorsiklo. Pero pagdating sa bandang dulo, nagulat sila dahil yung nakamotorsiklo nakahinto na roon, nananabako at tila ba inaabangan sila ng mga yun. Nilampasan yon ni Romy at ang sabi naman ni Antong, bababain niya na raw ito kung sakaling abutan sila nun. Pare, hindi tayo pwedeng makipagbardagulan. Meron tayong dalang kalakal. Importante to pare. Eh paano pare kung hold upper yun? Oh, papayag ba tayong hold upin tayo ng taong yun? Oo nga. Romy? Hindi, huwag kayo mag-isip ng ganoon. Parang palagay ko, may gusto lang sabihin yun. Hayaan nyo, kapag kainabutan niya tayo, hihintukot kakausapin ko. Wag na! Basta wag na! Nagpatuloy sila sa biyahe. 2 oras pang lumipas at madilim na. Napansin nilang merong isang maliit na bilog na ilaw na sumusunod sa kanila. Lintik talaga nakamotor na yan. Ayaw tayong lubayan. Romy, paano ba to? Di na makakahabol yan, sigurado ako. Bilisan mo pa, Romy, bilisan mo pa. Natatakot ako sa kanya. OA mo naman Lorene. Biglang nawala yung sumusunod. Kaya't ikinaliwa noon ni Romy sa shortcut. Paglabas sa iskinita na yon, nakaharang na ang motorsiklong papahog-pahog. Yung driver noon, nakatayo at nananabako tapos nakangiti. Walang magawa si Romy, hindi niya ito malhisan dahil nakapagitna yun. Aba, talaga namang hinarangan pa yung daan natin. Sabi ko siya paring Romy, may masamang plano sa atin yan, bababain ko lang. Hindi na ako na. Mahirap kang kausap eh. Baka mamaya mapaaway ka pa. Hindi, ako na. Akong bahala rito. Bumaba si Antong bitbit ang tubo. Nakalagay yon sa kaliwa niyang kamay at paglapit niya sa lalaki, agad niya itong inundayan sa balikat. Sino ka ba ha? Ha? Ano? Inaano ba kita? Anong inaano? Kanina mo pa kami sinusundan. Hold upper ka no? Hindi naman. Aba, parang di kaya yata nasaktan. Isa pa! Muling hinataw ni Antong sa kabilang balikat yung lalaki. Sa ulo sana niya hahatawin ito. Pero napakalakas ng braso ng lalaking yon dahil naagaw sa kanya yung tubo. Teka. Tao ka ba? Ang lakas mo! Huminahon ka lang. Kaya ako kayo sinusundan kasi dito rin ang linya ko. Ngayon, meron akong sasabihin sa'yo. Ha? Bakit? Wala mo akong kasalanan sa'yo ah. Wala nga. Ang gusto kong sabihin sa'yo, ibaba nyo na yung kasama nyong babae. Dahil ang babaeng yan, pagdating doon sa pupuntahan nyo, siguradong may nag-aantay sa inyo.
At doon, sigurado ako, gagawin kayong pagkain ng mga tao doon. Katulad mo rin yung matanda at yung batang nagsasabi sa amin yan. Hoy, napatunayan na namin na yung babaeng yon, parang fairy tale namin, angel namin. Kaya, wag mo nga akong maandar-andaran ng ganyan mo. Pare, hindi pa ba tapos yan? Lumis ka na, Brad. Okay, basta ako, nagpaalala na ako sa inyo ha. Baka mamaya sabihin yung di ko kayo pinalalahanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang biyahe, napansin na noon ni Romy at ni Antong, sobrang napakatahimik na ni Lorena hanggang sa sinabi nito na ihinto. Hininto naman ni Romy. O bakit? May bahay doon sa taas niyan, kamag-anak ko yan. Pwede bang dumalaw muna ako ron? Sige, bilisan mo lang ha. Dalihan mo lang, Lorena. 5 minuto nang nakakalipas pero hindi pa bumabalik si Lorena. Napababa noon ng sasakyan si Romy upang silipin kung nasa na ba si Lorena. Magmula sa kanilang hinintuan, tanaw na tanaw nila ang nasabing kubo. Tapos, hinding-hindi sila maaaring magkamali. May matandang lalaki roon at meron ding matandang babaeng nakatayo at nakatingin din sa kanila. Yung ba yung kamag-anak ni Lorena? Siguro. Teka, paring Romy. Ang dilim pala rito. Wala palang kapitbahay, pare. Oo nga pare. Tsaka bilog yung buwan, pare. Laking gulat ng dalawa. Yung dalawang matanda na nakatayo sa harap ng kubo, nagkaroon ng mahabang pakpak. Mabilis tumalo ng dalawang yon papunta sa kanila. At mabilis ding nagtago yung dalawa sa loob ng L300. Takot na takot yung dalawa habang hawak-hawak yung tubo. Inaantay nilang dungawin sila sa bintana ng L3. Pero iba ang sumilip. Teka, pare Romy. Yan yung nakamotorsiklo ah. Ba't tayo natatakot dyan? Babain niya natin. Bumaba naman yung dalawa at agad nilang hinagad ng tubo yung lalaki. Hoy, kanina ka pa sumusunod sa amin ah. Ano bang kailangan mo ha? Kaya nga, pag tinamaan ka talaga ng tubo sa muka, yari ka. Easy lang mga brad. Buti nga dumating ako eh. Kung hindi, baka ginawa na kayong pagkain ng mga aswang. Oo nga paring Romy. Aswang yung mga yun. Mula sa taas ng kubo sumisigaw si Lorena. Inaaya silang umakyat sa taas. Sumigaw din si Romy at si Antong na may aswang sa lugar na yun. Tara na pare, umalis na lang tayo. Gulat na gulat sila. Kasasakay pa lang nila ng L3 nang biglang kumatok si Lorena. Hoy, ano ba kayo? Kakain muna tayo doon. Lorena, wag mo na nga kaming paikutin. Alam na namin. Lolo't lola mo'y aswang dyan. Aalis na kami. Di sasama na ako sa inyo. Hindi na. Maiwan ka na lang. Mahirap kang kasama. Akala nila na iwan nila si Lorena. Pero ang hindi nila alam, nasa bubong pala ito ng L3 nakasakay. Gulat na gulat yung dalawa paghinto nila sa gasolinahan. Ang sabi ng gasoline boy, meron daw babae sa taas. Teka, Lorena? Bakit nandiyan ka? Iniwan niyo ako eh. Lorena, mag-usap nga tayo. Yung totoo. Ano ka ba talaga ha? Nung una, parang wala lang sa akin yung bintang sa iyo eh. 2 tao na nagsabi. Yung matanda, tapos yung lalaking nakasandong puti. Na parang katulad mo rin, nakabuting susulpot na lang bigla. Lorena, magtapat ka na. Kaano-ano mo yung 2 matandang may pakpak doon? Sino may pakpak? Uy, yung lolo't lola ko, hindi na masyadong nakakatayo. Kahit nga hindi sila masyadong makatayo, naganda pa rin sila ng pagkain eh. Huwag nga kayo magbintang. Parang ewa ng 2 naniwala na naman kay Lorena.
Pagkatapos nilang magpagasolina, bumiyahe na sila. Isang araw at kalahati pang lumipas, narating na nila yung pinagdeliveran sa Davao. Dahil sa taga doon lang din si Lorena, niyaya na lang silang magpahinga nito sa bahay at doon day paghahandaan sila ng makakain. Ito yung bahay nyo, Lorena? O, ito yon. Sinong kasama mo rito? Di yung lolo't lola ko rin. Dami mo namang lolo't lola. Sige, kahit ano, basta yung masarap paring Romy. Pare. Yung para sa akin baka pwedeng bigay mo na. Oo pare, huwag kang atat. Bibigay ko rin pagdating natin ng Maynila. Sabi ko sa iyo paldo tayo rito. Kaya nga, feeling ko pare, nautaka mo yung pinagdeliveran mo. Isipin ba naman yung presyo ng bigas mo? Halos doble. Aba, syempre pare, sasama mo dyan yung travel expenses. Ganun talaga. Ganun ba yun? Oo, yan ang utak ng mga negosyante. Nagtataka yung dalawa. Napakabilis naman yatang nakapagluto ni Lorena. Nagtataka rin sila. Wala naman itong rep pero baboy ang niluto. Teka Lorena, baboy ito Wala naman kayong rep. Hiningi ko yun sa kapitbahay. Ganun ba? Parang sarap nito adobo. Nang tikman ni Romy, masarap naman ang lasa. Ang problema, walang bawang, walang luya, walang sibuyas. Meron naman daw betchin at ang pinakapampaalat niya yung toyo. Sarap! Ay siya nga pala. Yung lolo't lola ko, nahiya kasing lumabas Nandun sa kwarto. Kung gusto nyo, mamaya pakilala ko kayo. Sige! Oo, pwede ako dyan. Pagkatapos nilang kumain, pumasok na nga sila sa kwarto. Ramdam ni Antong at Romy yung napakabigat na hangin sa loob. Pare, parang di ako makahinga rito. Ako rin pare. Laki kasi ng bahay na to Lolo ko nga pala at lola ko. Sila? O bakit? Magugulat kayo kasi yung lola at lolo niya parehas dambuhala. Parehas mataba ang buong katawan na para bang pinalobo. Kapwa sila nakahiga sa tig-isang kwarto tapos halos hindi makapagsalita. Lolo, lola, ano ho bang sakit nyo? Lobo ho yung katawan nyo palagay ko pare, nakulam to. Palagay ko nga rin, pinalolobo yung katawan. Sabi nila, oo raw, nakulam daw sila tara, doon na lang tayo. Teka Lorena, sino nag-aalaga sa kanila? Yung mga kapatid ko. Ganun ba? Okay, sige. Niyaya sila ni Lorena uminom at pinangakuan sila na mamaya darating ang mga pininsan niyang babae at ipapakilala sa kanila. Nakatagi na sila ng kaunti, tsaka dumating ang dalawa pang babae. Napapayuko noon si Romy dahil parang namumukaan niya yung isa. O pare, may problema ba? Pare wala. Ba't kayo muyuko? Teka, kilala mo ba yung isang yon? Naalala ko yung kwento mong ex mo rito na nagbabago ng anyo. Pare, huwag ka maingay pare. Bakit? May problema ba? Siya nga yun. Nagpatuloy ang pag-iinom pero si Romy hindi makatingin sa mga kainuman. Habang si Antong, masayang masaya at umaakbay pa sa mga babaeng talaga namang napakagaganda. Hindi nagtagal, tinamaan na sila ng alak. At sa pagtama ng alak kasabay din noon ng pagbabago ng paningin. Yung mga babaeng kainuman nila, mga naging matanda. Pare, tumingin ka na pare! Matanda? Naging matanda? Bumukas ang kwarto ng dalawang matanda. Lumabas mula roon ang dalawang matandang lobo ang katawan. Lumapit sa kanila yung matandang lalaki. Hinawakan sila sa ulo. Sabay sabing, "Ito ba, mga apo?
Ito ba? Oh, ano ho yun? Sila nga yan. Sila yan ah. Hindi sila makapaniwala na yung matandang lobo ang katawan, nakapagsasalita at napakalakas ng puwersa. Kulang na lang baliin ang leeg ni Romy at ni Antong. Yung matandang babae naman sumenyas. Sinabi nitong lapitan ng isa sa mga lalaki. Lumapit nga yung isa. Tapos ang kukunon ay humaba papunta sa noon ni Romy. Sabay sabing, Romy, mabuti naman. At ako'y iyong binalikan. "Ha? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Wala akong kasalanan sa'yo. Yung kuko mo humahaba." Romy, niloko mo ako noong araw. Akala mo siguro, Romy, ay nakalimutan ko na ang kasalanan mo sa akin. Iniwan mo ako, Romy. Kaya ngayon, umanda ka, Romy. Mamamatay ka, Romy. Ramdam na ni Romy yung pagtarak ng matulis na kuko ng matandang yun. Halos bumabaon na ito sa balat niya sa noo. Habang si Antong, yung leeg din niya'y tinututukan na ng mahabang kuko ng matandang kainuman niya. At doon inamin ni Lorena. Mula raw talaga doon sa Manila, sinusubaybayan siya nito, papunta rito sa Davao. Sinabi pa niyang kapatid niya ang isa sa naging kasintahan ni Romy noong araw, at nang makakuha ng pagkakataon gaganti raw ang kapatid nito. Yung nag-order sa kanila ng bigas, yun daw ay kakuntsaba rin. Lahat ay nakaplano para makagante kay Romy. Kasalanan mo pala to, pare. Bahala ka dyan. Wala akong alam dyan, pare. Pare, huwag mo akong iwan. Huwag na kayong magturuan. Parehas kayong mamamatay. Galit na galit din ang tunay na matandang lalaking lobo ang katawan. Hindi sila makaalis sa kanilang kinatatayuan. Halos mabali na ang leeg nila kakahawak dahil ayaw silang bitiwan. Mga apo, kainin ang mga ito. Nakakagulat pa ang sumunod na nangyari dahil ang mga matandang kainuman nila naging itsurang aswang. Humahaba ang dila, bumubuka ng malaki ang mga bibig. Wag ho! Natigil ang lahat ng yun nang may kumatok sa pinto. Binuksan yon ng matandang lalaking lobo katawan at tumambad sa kanila yung lalaking sumusunod sa kanila. Yan yung nakamotorsiklo! Anong kailangan mo? Tigil niyo yan. Anong ginagawa mo rito, Kanole? Hindi ba't ano? Wala silang ginagawang masama. Matagal na ang panahon na nakalipas. Yung patungkol sa apo mo. At dyan kay Romy. Patawarin niyo na sila. Sino to? Sino ito? Apo, isa yung albularyo. Ang albularyong nagbigay sa amin ng karamdaman ng lola mo. Hindi pa man kayo gumagaling. Gumagawa na kayo ng hindi maganda. Paano ko kayo babalik sa dati? May usapan tayo. Pero anong ginagawa nyo? Mali yan. Hindi ba? Ayon sa matandang lobo ang katawan, inamin nito kay Romy at kay Antong na silang lahat doon ay purong mga aswang. Mga masasamang aswang na ayaw tumigil sa masamang gawain. Dahil sa matatanda ng mga yon, at naawa sa kanila si Kanole, gusto nilang magbago ang mga ito. Gusto nilang ayusin ang sarili bago man lang sila mamatay, pero sadyang makukulit. Kaya't nang desidido ang mga yon na tapusin si Romy at si Antong, gumawa ng paraan si Kanole. Yung matandang lalaking may hawak sa kanilang dalawa, bigla na lang pumutok ang katawan, kaya't nagsabog ang dugo sa katawan nito. At nasabuyan si Romy at si Antong. Yung iba naman nagtakbuhan pero naharang ito ng dalawang disipulo ni Kanole. Yung dalawa na yon ay purong aswang din
Nakipaglaban ng mga ito sa disipulo ni Canole pero hindi sila umubra dahil nga mga matatandang aswang ng mga ito at marami nang nagawang kasalanan. Agad silang tinapos ng 2 disipulo. Takot na takot si Rome at si Antong. Hindi nila akalain na aabot sila sa ganon. Alam nyo kayong dalawa, ilang beses na yung pagkakataong ipinahama kayo ng babaeng yon. Hindi man lang kayo nakahalata. Ang hirap kasi sa inyo, kapag nakakita kayo ng maganda akala nyo, nasa tama na. Minsan isip-isip din, wag puro yung baba ang pinaiiral. Sige, umalis na kayo. Umalis na nga silang dalawa at pinaubayan nila kay Canole ang lahat. Hanggang dito na lang po ang ating kwento at maraming salamat po sa mga nakinig. Comment pa kayo para sa mahaba nating shoutout. Maraming salamat po at magandang gabi.